Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung pasabog ni Saldico noon pa na mali-malitang pera daw na hinatid kay PBBM via Martin Romualdez. At sabi niya, ang dalawa daw ay pinakamalaking magnanakaw. Ang masama lang diyan ay pareho silang magnanakaw kung totoo man yan. Pero bakit hindi niya sinabi na siya rin ay magnanakaw? Parang kiniklear niya yung sarili niya na hindi siya yung nagnakaw. Ngayon natin muna klaruhin na meron siyang 7 air assets, 3 helicopters, 4 na eroplano, merong pangyatian, merong mansyon, merong condominiums, at merong mga luxury cars na mas marami pa kay Diskaya. Meron palang 200 luxury cars yan eh. Hamak na mas marami pa sa mga Diskaya. Tapos ituturo na si Martin Romualdez. Ilan bang mansyon meron si Martin? Ilan bang eroplano meron si Martin? Si PBBM, ilan bang merong jet, private jet si PBBM? Wala yata eh. Di ba? Siya talaga yung magnanakaw. Ngayon, itong kontrobersya ng mga malita na binili lang pala sa Sumart, sa SM, at itong conduction sticker ng isang sports car, Maserati Italian made car, ay ang may-ari daw niyan ay taga Davao eh, ayon sa mga netizens. Kaya ito ang atin na panoorin muli ang video hiram natin sa The Billionario Channel. Hindi natatapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimbay. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Ayan o, narinig niyo yun, pinakamalaking proponent daw, pinakamalaking kickbacks ay napunta kay Romualdez at PBBM, pero hindi niya sinabi na napunta din sa kanya. Di ba? Sabihin natin na magnanakaw sila PBBM at Romualdez. Bakit nililinis niya ang pangalan niya ni Saldico? Pero klaruhin lang natin, kahit ang trillion piso march na grupo at itong Archbishop of the Philippines na grupo at mga madre ay nagsasabi na hindi kasama diyan si PBBM sa mga tiwaling magnanakaw na yan. Kaya nga si PBBM ang gumawa ng expose niyan eh. Kung ibang presidente pa yan ay hindi na yan ibubulgar kasi ano lang naman, di ba? Circuit lang naman yan, isang circuit sa gobyerno. The whole government daw is a mafia, sabi ni Magalong. Pero of course out dyan si PBBM sa tingin ko. Dahil nga kahit mga madre, kalaban nilang mga Marcos eh. Kahit mga madre nagsabi na hindi kasama si PBBM. Kaya ito na ang pasabog nila para kay PBBM. Akala nila si PBBM ang sasabog dyan. Yung mga ano pala nilang sumabog, mga wet po eh. Mga puwet nilang sumabog eh. Basang-basa, klaro. So ito, atin balikan ang ulat ng Billionario Channel. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayun, so wala daw plate number. Wala daw, pero alam naman ng taga-LTO kung anong rehiyon yung L960 na yan, di ba? Bakit hindi nila sasabihin?
palagay ko ay alam na ito ng ng Bilyonaryo Channel dahil alam nila, tukoy nila ang may-ari. Alam na nila, kilala, pero hindi nila ini-expose. Kasi siyempre natatakot din sila, di ba? Baka matulad sila kay Emil Sumangil na tinatakot ng mga sabungero, di ba? Dahil sa expose. Ito, klaro, ang laki-laki na L960 at ayon sa mga netizens ay sa Davao daw ang may-ari niyan. Taga Davao daw. Kaya palpagis talaga tong ni Saldico, mga mali-malita. Sale daw yan sa SM. Ang binili na mga malita na yan. Grabe, sa sale pa bumili. Ang yaman-yaman sa sale pa bumili. Grabe. Okay, patuloy tayo sa balita ng Bilyonaryo Channel. Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Ayan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. O ito, di ba nakita nyo, ang may-ari daw ng Sukali ay Datoon. Datoon, klarong-klaro na gawa-gawa lang to Ang Datoon, Bisaya yan ng mayamanin. So ibig sabihin, taga Mindanao talaga ang may-ari niyang tinatawag na Sukali Trading, na piki naman na trading. Dahil sindikato nga So ibig sabihin, Datoon ibig sabihin hindi taga Manila, hindi yan si Romualdez, hindi rin si PBBM. Dahil hindi sila gumagamit ng kanyang terminology. Ang Datoon meaning, Bisaya na word yan, meaning mayamanin or mayaman. Ayan, hindi yan yung dato na Muslim. Iba yung dato Ang dato, D-A-T-U yun. Ang Datoon ay kakaiba yan. So klarong-klaro, parang mga piatos lang, di ba? Parang mga piatos lang na pangalan Datoon. Kaya isa lang ang gumawa talaga ng script. Alam nyo na kung sino. Yung mga pangalan na yan na hindi pangalan ng tao, Datoon, grabe naman. Wala namang Datoon na apelyido sa Mindanao. Yan ay gawa-gawa lang. At yung gumawa ng mga pangalan sa piatos, yun din ang gumawa niyan. Klarong-klaro, mga kababayan. Okay, patuloy tayo. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ayan, so ang mga pahayag ni Saldico ay hindi magkatugma sa papeles ng sasakyan na L960. Kaya tuloy ako'y nagduda dito na ito yung mga sasakyan ng mga diskaya. Kasi mahilig sila sa koleksyon Biruin yung 4 na sports car binili lang sa isang buwan. Sa isang araw lang, sa loob ng isang araw, bumili siya ng 4 na sports car na Italian made. Tag 20 million bawat isa. Sino bang makabili ng ganyan? Ang laki-laki. Di si Saldico lang, kaya nga bumili ni Saldico ng mga jet plane ng mga helicopter. So ibig sabihin, yung mga sports car na yan ay yakang-yaka. Yakang-yaka. Kaya itong pasabog ni Saldico, siya yung sumabog Palpak talaga kasi kapag sinungaling ka, hindi talaga consistent yung mga ebidensya mo. At mga pahayag mo ay nagkabuhol-buhol. Katulad niyang Saldico na yan, nakakatawa yung kanyang brown na Americana, tsaka itim na undershirt. Nakakatawa kasi kumapal na yung kilay niya pero hindi pa siya nagpalit ng Americana at t-shirt. Lumago na yung kanyang buhok dahil sa pagkapanot pero hindi pa rin nagpalit ng Americana at t-shirt. Sabi nga ni
Attorney Bueno ay wala yatang paligo kasi hindi nagpalit ng damit. 4 na chapter ng pasabog, 2 linggo ginawa nila. Hindi ka ba nagpapalit ng damit niyan? Siyempre, 2 araw lang kaya mong suotin ang damit mo, babaho na yan, mga kababayan. Kaya nakakatawa. Pati yung anino, yung shadow niya nawala eh. Noong una may shadow pa siya sa video, pangalawang pagsipot niya nawala na. Tapos lumago yung buhok niya, nawala yung piklat niya dito sa kilay. Kumapal din yung kanyang kilay. Kaya nakakatawa talaga yun na video ni Saldico, palpakis talaga. Yung gumawa ng pulburon video, yun pa rin yung mga tao na nasa likod nitong video ni Saldico na nakadamit ng brown at hindi tumitingin sa kamera, palaging nakayuko. Bakit nasabi ko? Kasi pag titingin sa kamera ang AI, mahalata mo yan na AI kasi walang kaluluwa eh. Walang ekspresyon yung mata ng AI. Kaya ang ginawa nila, hindi nila pinapatingin sa camera yung Saldico na naka-brown kasi AI lang siya. Hindi siya totoong tao. Walang ekspresyon eh. Kapag nagsalita, yung kilay niya naiiwan yung kilay nasa itaas. Nakakatawa talaga. Okay, tapusin na natin ng video courtesy ng Bilyonaryo Channel. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos 1 buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandang ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Kakuha ang BNC ng isa pang dokumento nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. Para sa Agenda Weekend. Ayan, so 4 lahat na Maserati na sports car binili lamang sa isang araw. Sino bang kayang gumastos ng ganyang kalaki, mga kababayan? Grabe no? Talagang napakamagnanakaw ang taong yan. Biruin nyo, 20 million bawat isa, 4 ang binili bago, isang araw lang. Pero palpakis talaga kapag sinungaling ka, ay magkabuhol-buhol yung mga sinasabi mo. Nagpresenta pala si Saldico ng mga malita hindi pa pala nalipat yung pangalan ng Maserati sa yung may-ari. Kaya napakagulo, hindi consistent eh. Grabe, ano ba talaga ang totoo? Ang totoo niyan ay gawa-gawa talaga nila ang kwento na yan dahil hindi magkatugma sa mga papilis ng sasakyan na nahagip yung conduction sticker na L960, which is sa Davao daw yan na region. Iwan lang natin kasi walang pinapakita na plate number eh. Marunong din ang may-ari niyan. Hindi pinakita ang plate number para hindi siya maano, di ba, mga kababayan? Kaya ano sa palagay nyo? Paki-comment na lang sa ating comment section, mga kababayan. At siya nga pala ay suportahan nyo rin yung channel na The Art Lover Millennials. Narito ito sa video. Kasi doon muna ako mag-upload ng ating content dahil nga itong suspended itong The Golden Boy. At baka masara na ito by January kung hindi nila matanggap ang aking apila.
ng YouTube. Kaya sana, bisitahin niyo yung The Art Lover Millennials. Palagi ako nag-upload doon araw-araw, pero yung nanonood ay 100 lang yata. Malayong malayo sa bilang na narito sa The Golden Boy. Okay, so may magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At hanggang sa muli, love and peace. Paalam.